Now, are you ready for the Word of God? Grabe. Sino sa inyo ang naka-attend last Sunday at narinig niyo yung mensahe nating lubog pero hindi lunod? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay maaaring lubog pero hindi lunod. We thank the Lord for His revelation. And sino sa inyo ang makakapag-testify that this series have been a blessing into your life? And we want that to be a blessing. Kaya nga nag-invite ka, di ba, ng kaibigan at kapamilya mo today because you want them to be blessed as well. And I encourage our online family to do the same. Share this experience to as many people as possible. And I hope you are feeling the energy from this room sa ating global family, wherever you are joining us from. Let us open up our Bibles to James chapter 1. Pagkasabi ko pa lang ng James, napagpala ng iba sa inyo. Alam nyo na kagad kung saan tayo papunta. James chapter 1. Pag kasi hirap na hirap ka sa buhay, basahin mo yung James. Totoo lang, may encourage ka talaga. James chapter 1, verse 2 to 4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it as an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. I want to call this message, Embracing Hardships. Embracing hardships. Following God includes suffering. Always. May mga wow days, may mga ow days, may mga cold days, may mga warm days. May mga panahon na hirap at may mga panahon na sagana. Agree ho ba kayo doon, mga kapatid? May mga seed time, may mga harvest time, may mga morning, may mga dancing, may mga wow days, at may mga ow days. Following the Lord includes suffering. And Christianity is going to include hardships in your life. You have to understand, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will receive forgiveness. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will receive salvation. You will receive fresh perspective. Pero hindi basta-basta nawawala na parang bula ang mga problema dahil lang tinanggap mo si Lord. Oo, nakatanggap tayo ng kaligtasan, at oo, nakatanggap tayo ng kapatawaran, at oo, may bagong perspective sa ating buhay na kahit hirap tayo, ay meron tayong perspective na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Pero kung ikaw nung hindi pa Kristyano ay may problema, hindi naman kinabukasan mawawala na agad ang mga problemang ito. Following God doesn't excuse you from suffering. Trusting God doesn't excuse you from suffering. Pag ikaw ay nagtitiwala, ikaw ay sumusunod, hindi basta-basta nawawala ang mga suffering ng iyong buhay. Lahat ng mga Kristiyano over 10 years can testify to me. Kahit 10 years na tayong Christian, hindi pa rin nabawasan o hindi pa rin nawala ang mga pagsubok sa ating buhay. At agree tayong lahat at napatunayan po nating lahat that God is not going to give you whatever you want. Hindi porket ginusto natin, matatamasa natin. Kasi itong lahat ay subject sa kalooban ng ating Panginoon. Pero ang tanong natin, as a Christian na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay at naniniwala na ang Diyos ay magpo-provide sa atin, how can we recover kapag ang buhay ay para tayong sinuntok at sinasaktan? How are we going to prepare ourselves for the sudden changes in our life? Napakahalaga kasi mga kapatid na oo, hindi natin iniiwasan ng pagsubok, pero kailangan maging handa tayong harapin. At ang ating pananampalataya ay maging matatag na suungin at harapin ang anumang pagsubok ng ating buhay. Parang yung katabi mo hindi nag-i-amen, parang wala siyang problema. Amen? Lahat tayo meron. Naalala niyo pa po ba, nung kayo ay nag-aaral, ako lang siguro to, sino sa inyo gustong-gusto nyo kapag may surprise quiz ang inyong teacher? Taas kamay. Taas nga po lahat ng mga tao na kapag may surprise quiz, I love it. Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Okay, meron. O meron nagtataas ng kamay. I'm trying to love you guys. Ako, ayaw ko ng may surprise quiz. Alam niyo kung bakit? Kaya nga siya surprise. Hindi ka handa. Diba? Sino sa inyo agree kapag may periodic exam, okay lang. Pag ikaw ay mag-enroll ng college at may entrance exam, maaga ka pang gumigising eh. Kasi pinaghahandaan mo dahil meron kang matinding exam na pagdadaanan. Pero ayaw natin ng surprise quiz.
Kasi kapag surprise quiz, walang handa dito. Kaya nga, di ba, naaalala nyo yung mga teacher, at marami po tayong mga teacher dito, we love you, mga kapatid. Pero napansin nyo ba, pag nagsabi kayong, alright guys, surprise quiz, ang mga estudyante, oh, ang haba niyan eh. Tapos naghahanap ka na ng intermediate pad, crosswise, lengthwise. Para may scarcity ng intermediate pad kasi nung elementary ko. Amen? Kapag may surprise quiz, hindi natin ito gusto because we are not prepared for it. Pasinin niyo ang buhay natin. Bilang pastor, napatunayan ko over the years na ang isang simbahan madaling i-motivate kapag nagsisimula pa lang siya sa journey. Excited pa eh. Pag bagong Kristiyano, excited dyan, motivated dyan, passionate yan. So yung faith to start, medyo wala tayong problema dun. Napansin nyo rin, pag patapos na yung buhay, madali na rin encourage eh. Kasi, baka iniisip niya, napagdaanan ko na lahat, nakikita niya na yung kaputian ng papunta na siya sa langit, yung mga ganyan, yung faith to finish, parang wala na rin kasi parang encourage ka na dahil malapit na matapos. Kaya kahit na pagod ka, konti na lang, i-push mo pa kasi malapit na matapos. So wala kang problema dun sa faith to start, wala kang problema to faith to finish, ang problema nating lahat, yung faith in the middle. Kasi yung faith in the middle, nakaka-discourage yun. Kasi yung now, tsaka not yet, iba ang kanilang timeline. Kaya minsan napofrustrate tayo, kasi Lord, sumusunod naman ako sa iyo eh. Nung una, excited pa nga ako eh. Nung una nga, pagka-service, alas 11, alas 9 pa lang. Nang gabi, ng Sabado. Andito na po ako eh. Pero sa tindi ng mga pagsubok, sa tindi ng mga, alam mo yun, parang excited ka to serve, excited ka, one day I want to discover what God has in my life. Pagpatapos naman na, sabi mo, Lord, thank you, I made it this far, I have kept my faith. Amen? Salamat sa iyo, Panginoon. Pero we have a problem of having faith in the middle of the journey. Alam niyo kung bakit? Umasa ka kasi na ang buhay magiging madali. God never promised us that you will reach your destination without an opposition. God never promised us that you will always fulfill your assignment without disappointment. Hindi yan pinangako ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan talaga natin ng faith to continue. Pananampalataya na makapagpatuloy. Tingnan niyo po yung sinasabi ni Apostle Paul sa early church in Acts chapter 14. Tingnan niyo to. Ang sabi ng scripture, they encouraged them. Sino yung they? The apostles. The early church encouraged the congregation to continue in the faith. Magpatuloy kayo. Anong basis ng pagpapatuloy? Reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Ang sakit naman ng verse na yan, Pastor. Bakit masakit? You must eh. Hindi sinabing you may be experiencing. Baka sakali maka-experience ka ng hirap. Ang sabi ng scripture, sigurado. Kaya iba pagbanggit ko ng ng message, embracing hardships. Pastor, di ko kailangan yan. Ang kailangan ko ngayon how to manage the blessing that God has entrusted me. And thank God for that. Pero hindi lahat katulad mo. At kung ikaw man ay nasa season of blessing at harvest, thank God. Pero darating yung panahon ng season of hardships. Season ng kakulangan. And this message is going to be a pivotal message pagdating ng araw na yon. Kasi panghahawakan mo ang pangako ng ating Panginoon. Kaya yung sinasabi dito ni Apostle Paul, actually, dalawa sila rito, ni Paul and Barnabas. Kinakausap niya yung mga bagong mananampalataya back in the day. Hey guys, you will suffer. Darating kayo sa paghihirap. And by the way, they can speak from experience. Kasi sila mismo, dumaan ang hirap, pagkabilanggo, and even to the point of death. Why? Ang sabi ng scripture, we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Kaya nga sinasabi niya, magpatuloy lang kayo. In essence, sinasabi ni Apostle Paul, hindi magtatagal yung season ng hardships. Kung susuko ka ngayon, kung magkukwit ka ngayon, ito na ending ng buhay mo. Sabi niya, tuloy lang. Padayon good. Because God will be praised sa imong kinabuhi.
We're trying to learn Bisaya, you know. Amen? Why? Because God is with you. Ano ba ang gusto ng Lord mangyari sa atin? God wants you to be resilient. God wants you to be tough and responsible. God wants you to be flexible and strong. God wants you to pass the exam. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord pumasa ka. Hindi ka binibigyan ng Lord ng exam para pabagsakin. Binibigyan ka ng Lord ng exam kasi gusto niyang pumasa ka, makasurvive ka, lumakas ka, maging flexible and tough ka sa mga situation. Sa susunod na level ng iyong buhay. Paano mo nasabi, Pastor? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi na gusto ng Lord talaga makapasa tayo? Alam niyo, mga kapatid, I can tell you this, with all confidence, siguradong sigurado ko, gusto ng Lord pumasa ka. Alam niyo kung bakit? Si Lord lang yata, yung kilala ko at least, di naman, that's too much, pero just, intindihin nyo na lang. Si Lord kasi, nung nagbigay ng exam, binigay na rin yung sagot. O kaya gusto niyang pumasa ka. Sa lahat ng kumuha ng driver's license, naalala niyo po yon? May exam tayo, tas yung sagot nandun na sa room. Hindi nyo alam yun kasi nagpalakad kayo ng lisensya nyo. Oh, alam nyo yun eh. Di ba? Pag nag-e-exam, naalala ko nung kumuha ko ng lisensya ko, nung nag-e-exam ako, nandun na yung sagot. Kumbaga, gusto ng Department of Transportation, hindi ka bumagsak. Ang gusto nga nila, pumasa ka eh. In fact, kung di mo nga maintindihan dahil English yung exam, pwede ka magtawag ng interpreter. Kasi gusto nila, pumasa ka. Paano nila masisigurong papasa ka? Pinakita na yung sagot. Tanong, ba't ang Kristyano, pinakita na yung sagot, tanong pa rin ang tanong. Kasi di nyo binasa yung sagot eh. Asan ang sagot? Kay pastor. Asan ang sagot? Kay small group leader. Makakatulong sila. Yung nga problema ko, pastor eh. Nagbasa ako, di ko narinig si Lord. Tahimik ang Diyos. Pero sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, even God's silence is His answer. Kahit yung katahimikan niya, sagot ng Lord yun. Hindi porket tumahimik ang Lord, hindi siya sumasagot sa atin. Alam na alam niya ng mga may asawa. Okay ka lang ba? Ay, hindi porket hindi sumagot, walang sagot. Tingnan mo, ayaw mo talagang tumingin eh, kasi binabatukan ka na asawa mo. Tingin ka, eme ka dyan, sinasabi ni pastor. Amen? Sometimes, God's silence is His answer. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang katahimikan ng Lord, yun din ang kanyang kasagutan. Kapag alam mo na ang Diyos sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, binigay niya na kagad ang sagot. Kapag alam mo yun, mas lalo ka magpapatuloy. Bakit? Alam mong gusto ng Diyos na ikaw ay tulungang makasurvive. Imagine niyo yun, yung cheerleader ninyo, si Lord mismo. Sabi mo sa katabi mo, yung cheerleader mo, si Lord mismo. So kung may mga problema ang dumaranas sa ating buhay, you always have to be reminded that storms always come with a purpose. Laging may layunin ng Diyos. That storms are designed to strengthen your faith. That storms in your life are designed to deepen your relationship with our Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, marami sa inyo hindi nakakaalam that our volunteers sa church na to, walang tulog for almost 1 month. Because they are trying their best to give us the best possible worship experience every single Sunday. Of course, this is not perfect. But our volunteers are trying and leaders are trying their best to give the best and the excellent praise and worship experience so that hindi ito makahadlang para makakonek ka sa ating Panginoon. And sometimes, it has been in a conversation na bakit pa nating papahirapan yung sarili natin kung kaya naman yung ganito? Bakit pa natin kailangang lagay ng ganitong element kung pwede namang wala ng ganun? Ba't pa kailangan natin mag-Bible reading ng Bisaya kung pwede naman Tagalog? And I always tell them that we are doing this
because we want ourselves to be stretched beyond our capability. Ma-push tayo to our own limits. And I believe that God wants the same thing to you. If God wants you to be strong, dadalhin ka talaga ng Lord sa parte ng buhay mo that you will be stretched. Hatakin nyo nga po yung inyong katabi. Hatakin nyo siya. Kahit pagkilala nyo lang. Hatakin nyo siya. O, di ba masakit? Amen? Kasi hindi ka sanay sa ganun. Ang Diyos natin ay merong magandang intensyon kahit pa parang masakit sa ngayon. Gusto niyang i-stretch ang mga spiritual muscles natin for us to endure the more spiritual weight that we are about to lift in the future. Ano sabi ng Isaiah chapter 48 verse 10? Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Tingnan nyo, may exam. Ang sabi ng Panginoon, sinubok ko kayo. Anong ginamit ng Lord na exam? Kahirapan. Ayun, di ba? Kung paanong yung pilak at ginto ay dinadaan sa apoy, sa hirap, minamaximize, pinupush sa limit, kayo din ay dinaan sa apoy. Yung nga lang, hindi kayo pumasa. Yung sinasabi ni Lord through Prophet Isaiah sa mga Israelites at that time. So, ibig sabihin pala, hindi lagi maganda ang resulta ng exam. Hindi na kailangan ng rocket science yan kasi yung katabi mo, madalas babagsak yan dati eh. Oo. Tapos pumapasa lang pag may bonus, no? So, ibig sabihin, ang mga response po pala natin sa mga hardship ng ating buhay can either develop or destroy ourselves. So, kapag nakakaranas tayo ng hell on earth, nakakatulong ba yan to develop you or to destroy you? Kung may problema sa inyong marriage, kung merong problema sa business at gusto mo nang mag-quit, kung ayaw mo nang mag-aral at ayaw mo nang ipagpatuloy ang iyong career, ibig sabihin, kapag may mga pagsubok pala, it's either, the way we respond to it, it's either will help you be developed or be destroyed by it. Do you understand, mga kapatid? Amen. Ang mga pagsubok, mahirap minsan talaga magtiwala sa Panginoon kasi si Lord minsan hindi klaro. Hindi detalyado. Pero tatandaan ninyo, mga kapatid, that faith will not be necessary anymore if everything is clear and detailed. I say that again. Faith is no more required if everything is clear and detailed. Minsan talaga hindi klaro. Minsan talaga hindi detalyado. Kaya nga sabi ng Lord, walk by faith. Kasi faith will always see the possibility, not the problem. So when God is asking you to trust Him, some people will be developed by the storm, some people will be destroyed by the storm. Yung Isaiah na binasa natin, ang Israelites ay nasa darkest moment of their nation's history. And another one in Habakkuk chapter 3. Kasi again, ang mga Israelites ay nasa madilim na tagpo ng kanilang history at di nila alam at di nila makita, may magandang future pa ba dyan? Makakaon pa ba kami? Gagaling pa ba kami? Magkakasundo pa ba ang aking mga magulang? Magkakaayos pa ba kaming mag-asawa? Sometimes hindi natin makita, no? Kasi pag tinitignan natin ang present, parang wala ng pag-asa. Pero kaya kailangan ng pananampalataya. Tingnan niyo yung sinasabi ng Habakkuk chapter 3, mga kapatid, verse 17. Bagamat hindi namumunga ang puno ng igos, fig tree. Hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng olibo, walang aanihin sa bukirin. Translation, pag dumating ang taggutom, kahit mamatay ang lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Grabe naman yan. Naubos na lahat. Lahat na ng hirap, wala. Walang bunga yung puno, walang produce yung kanilang cattle, walang produce yung kanilang mga baka. Anong response pag may ganitong sitwasyon? Madalas, magreklamo. Tingnan niyo ang response si Prophet Habakkuk, verse 18. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Magliligtas. Hindi pa niligtas, ha? Magliligtas. Meron siyang hope. In the future, na kahit wala akong makitang produce, walang bunga. Ang mga halamang inaasahan kong magpapakain sa akin ay walang bunga.
At ang mga hayop na supposedly pwede namin kainin kasi yung iba, vegetarian kami, hindi, carnitarian, di ba? Pero, at kahit minsan, kami ay dietarian. Diet lang, wala makain. Magagalak pa rin ako. At magsasaya. Bakit? Dahil alam kong ang Diyos ang magliligtas sa akin. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, consider it pure joy. When you experience various trouble, yung binasa natin kanina. Bakit? Pag may pagsubok, bakit kailangan maging maligaya? Kasi alam natin, hindi man natin kontrolado kung may bunga ang halaman o may mga cattle na mapoproduce. Pero ang alam lang natin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. You cannot control your season. And one of the hardest things to do when you're preaching to so many people is that you cannot assume that everyone is going through the same thing. Hindi talaga eh. Yung iba dumadaan sa pagsubok, yung iba dumadaan sa blessing. Yung iba pumupunta rito kasi may prayer request, yung iba pumupunta rito kasi gusto magpasalamat. Yung iba naman birthday lang kasi. Huwag niyo husgahan, kayo naman. At napatunayan ko po, I've been living in this world long enough to prove, mga kapatid, na hindi season na mag-a-adjust sa atin. Kaya huwag kang magsasando pag winter. Huwag kang magja-jacket pag summer. Kapag nagsando ka at may winter, hindi mo pwedeng utusan ang winter. Uy, nakasando ako, di nyo ba nakita, Lord? Mag-adjust kayo. O kaya naman, summer na summer, jacket ka, 3 layers. Lord, init na po ako. Oh. Ang sabi ng Lord, mag-adjust ka kasi sa season. Kaya ka nagre-reklamong nahihirapan ka kasi yung suot mo hindi bagay sa season. So what am I saying, mga kapatid? You cannot control your season, but seasons are controlled by God. Yun yung assurance mo na lang. Na kahit na parang hirap ako ngayon, ang alam ko lang, ang lahat ng season, kontrolado ng Diyos. At kung season lang to, lahat ng season nagtatapos. Kahit gaano kalakas ang bagyo, ilang araw lang aalis siya. Minsan makikikain, pero aalis din. Amen? Hindi siya permanente. Ibig sabihin, whatever you're going through, it will not last. So always remember that God is in control. Walang permanenteng lindol, walang permanenteng bagyo, walang permanenteng tsunami. Okay. Hindi ka kasi tatay na walang mai-provide sa kanyang mga anak. Hindi ka kasi nanay, pastor. Hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan namin. Totoo naman po, I may not fully understand what you are going through. But I'm sharing you a principle. Ang susi para tayo makasurvive sa next season, ma-outlast mo yung season na to. Yun lang. Sabi mo sa katabi mo, tiis-tiis lang hanggat may time pa. So ibig sabihin, if I will just hold on to my faith long enough, makakakita ako ng liwanag sa dilim. How can I do that? So it's very important, listen to me guys, it's very important for you to live by faith, walk by faith, act by faith. Everybody say that with me. Every one of us should learn to walk by faith, live by faith, and act by faith. Amen? Do you understand? Mahirap ba ang buhay? Yes. Wala makakapag-deny, kapatid. Life is hard. But God is good. Life is hard. But God is good. Put that in the chat. Sabi mo sa katabi mo, life is hard. But God is good. Fasten your seatbelt. Papunta pa lang tayo sa exciting part. So, pastor, if God is good, why is life hard? Sarap kasi pakinggan, life is hard but God is good. Pang Twitter, pang Facebook, pang caption. Pero iba, mukha mo yung nakalagay, pero caption mo, life is hard but God is good. Ginagawa ko rin yan minsan eh. Joke! Okay, pastor. Follow-up question. If God is good, why is life hard? In fact, nung ako ay sumunod sa Panginoon, I did not sign up for this. Hindi katulad pag entrance exam. Alam ko na kagad na mahihirapan ako eh. Alam ko na kagad na mag-e-exam ako, pinili ko pa rin mag-exam kasi I want to get through. Pumasok.
Pero ito, pastor, hindi ko to alam ko nga, nung dati, nung pinatanggap ako, sabi nila, mahal ako ng Diyos, nagmamalasakit ang Diyos. Tapos nung tinanggap ko, tapos sunod-sunod yung problema. Sabi mo, sana nga, hindi ko na lang tinanggap eh. O, marami namang maraming nakaka-apekto dyan, Pero isa sa mga napatunayan ko, mga kapatid, kahit tignan nyo pa yung katabi nyo, kahit itanong nyo pa yung katabi ninyo, hindi mo na siya kailangang kumbinsihin that life is hard. Alam niya na yun. Alam niyo kung ano yung mahirap siyang kumbinsihin? Yung God is good. Even though we are going through a hard season in our life. Yun yung mahirap intindihin. Kasi lahat tayo, regardless of our age, all of you who are listening right here, hindi na natin kailangang pag-usapan. Mahirap ba ang buhay? Mahirap. Amen? Mahirap. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Lagi. Yun lang, pastor. Hindi ko nga din alam eh. Lahat, kumbinsidong mahirap ang buhay. Lahat, karamihan naman, kailangan kumbinsihin na mabuti ang ating Panginoon. In fact, si Gideon, mga kapatid, sa Bible, sa Judges chapter 6, have been asking the same question. Na kung kilala niyo si Gideon po ang panglimang judge at kilala siya sa pinaka parang world-renowned pagdating sa mga naging judges ng Israel. At itong si Gideon na ito, kasama ng buong nation of Israel, bilang kasingkwensa sa kanilang pagsuway, ay sila pinadaan ng Panginoon sa 7-year na kahirapan. Say that again. Dahil sila'y sumuway, sila ay pinadaan ng Lord sa 7 years na kahirapan. Ang mga kaaway nila, pinapatay ang kanilang mga kasamahan. Yung kanilang